Genesis 2, verse 14 and 15. Let's go. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaago sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Okay. Mga tunay na mga ilog ito. Very historical actually. Pero mapapansin, incorporate nila ang mga tunay na lugar sa pantasyang ito. Dahil may several key purposes ito, nakatutulong na gawing mas kapanipaniwala ang pantasya kapag nakilala ng mga mambabasa ang mga pamilyar na lugar, mga makasaysayang kaganapan sa lugar na yon at mga detalye ng kultura. Lumikha ito ng tulay sa pagitan ng katotohanan at fiction na ginagawang mas nakakaengganyo, tulad lamang ng paggamit ng mga manunulat sa kanilang mga obra, yung Da Vinci Code by Dan Brown. Yung mga real places doon ay yung Paris at yung London. Yung The Story of Count Dracula naman, nabanggit ang lugar ng Transylvania sa Romania. Mapapansin din ito sa mga movies and comics. Spider-Man, taga Queens, New York. Si Captain America naman sa Brooklyn, New York. Madalas gamitin ng Marvel ang mga totoong lungsod, lalo na ang New York, upang bigyang realistic na pakiramdam ang kanilang mga katha. 4,100 taon na ang nakakalipas bago pa man mauso si Hesu Kristo, nagsimula ang kauna-unahang relihiyon at konsepto ng mga Panginoon. Basically, dito nagsimula ang lahat at dito rin ninakaw ang karamihan ng laman ng Abrahamic text, mula sa konsepto ng Garden of Eden, ang Dilmum ng mga Sumerian, yung flood narrative ni Noah, yung Noah's Ark, kinopya lang sa Epic of Gilgamesh, at ang Enuma Elish ng mga Babylonian. Ang paglikha, tulad ng paglikha ng Genesis sa Kapitulo 1, versikulo 2, ay kinopya din sa Enuma Elish ng mga Babylonian. Yung separation of water that both involves separation of water above and below, ganun na ganun. Ang naratibo ng Divine Command, ang Sumerian King List o ang konsepto ng mahabang buhay ng mga sinaunang tao, ang Code of Hammurabi na pinagkopyahan ng 10 utos, concept of justice retribution, yung an eye for an eye, galing din sa Mesopotamia, mga social ethics sa Bible, ganun din ang Mesopotamian wisdom literature na kahalintulad ng Book of Proverbs and Book of Job, mga kwento ni Moses na katulad ng kwento ng buhay ni King Sargon of Akkad, ganun din yung si Joseph na nag-i-interpret ng mga panaginip ng paraon. Malalaman mo lahat yan as we move on. Pero balik tayo sa Mesopotamia. Ang Meso ay ibig sabihin sa Grego ay gitna, ang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at Euphrates. Yung Hidesel, yun yung Tigris, ay mayroong napakalaking kahalagahan bilang duyan ng kabihasnan o cradle of civilization, dahil dito nagsimula, lugar na kapanganakan ng agrikultura. Ito ay humantong sa pag-aalaga ng mga halaman at hayop na nagpahintulot sa mga tao na manirahan sa isang lugar at bumuo ng permanenteng komunidad. At ang kakayahang gumawa ng labis na pagkain na nagresulta sa paglaki ng populasyon at pag-unlad ng mas komplikadong lipunan, ang pagkakaimbento ng pagsulat ng mga Sumerian na naninirahan sa Timog Mesopotamia, ay kinilala sa pagbuo ng cuneiform, isa sa pinakamatandang kinikilalang sistema ng pagsulat noong mga 3000 BCE.
Ang pagsulat ay nag-revolutionize sa komunikasyon, pag-iingat ng record para sa kalakalan, agrikultura, pangangasiwa sa gobyerno at relihiyon. Ang unang gumamit ng gulong ay sila rin, nang lumaon ay inangkop para sa transportasyon, binago ng mga digulong na kariton ang paglalakbay at kalakalan, paggawa ng palayok. May malaking contribution din sila sa matematika, bumuo ng 60 base o sexagesimal na sistema. Ginamit din sa timekeeping o yung 60 minutes and 60 seconds. Ipinakilala ang konsepto ng geometry, multiplication table at square root. Sa astronomy naman, sila ang naunang nagmasid sa kalawakan at celestial bodies at nagtala ng kanilang paggalaw. Gumawa ng isa sa pinakaunang kalendaryo, mga palatandaan gamit ng mga zodiac. Also, they laid the groundworks of astronomy ng mga Babylonian at mga Griego, mga kodigo ng batas sa pamamahala. Isa dito ang kodigo ni Hammurabi noong 1754 bago pa man mauso si Hesus Kristo. Isa sa mga unang nasulat na sistemang legal kasama ang mga batas sa ari-arian, kontrata at hustisya. Sila din ang kauna-unang nagtayo ng mga irigasyon, nagpatayo ng mga kanal, mga leave, reservoir para sa pagsasaka sa mga tuyong rehiyon ng Mesopotamia, mga makabagong kasangkapan tulad ng araro at nakabuo ng large-scale grain cultivation. Sila din ang unang cities and urban planner. Paglikha ng mga unang lungsod, halimbawa yung Eridu, Uruk at Ur, may kasamang mga ziggurat o step temple at mga administrative center. Sa teknolohiya naman at paglalayag, gumamit ng mga sailboat sa mga ilog ng Tigris at Euphrates para sa kalakalan. Pinalakas ang long distance commerce and trade. Sa timekeeping, they invented the 24-hour day concept and divided into 12 hours. Gumamit ng mga sundial at water clock. Pioneer sa panitikan, nakagawa ng epikong tula, mitolohiya, himno at panaghoy. Ang epiko ni Gilgamesh ay ang isa sa pinakalumang epiko o long story sa mundo. And of course, ang pag-imbento ng most successful scam of all time, ang mga Panginoon at mga relihiyon. Sila din pala yung gumawa, kauna-una ang gumawa ng beer at alak. And a huge shout out to DepEd, I guess. Peace out.